Hoy, grabe yung lakas ng mga sound system na ginagamit ng mga nangangampanya. Talagang naka full blast, no? Habang papalapit na yung tinatawag na election. Okay, so may gusto po akong sabihin po sa ating lahat. Reminder to na ilagay natin sa Bible yung ating faith. Ilagay natin sa Bible yung pamamaraan o sistema natin. We cannot rely on any prophecies tapos sasabihin mong malapit nang dumating si Kristo, malapit nang dumating ang Lord dahil sa prophecy nito. Dahil, halimbawa, prophecy ni Nostradamus, malapit nang dumating si Kristo dahil sa prophecy ni Nostradamus. No! We cannot go beyond the Bible. We have the Bible alone as the source of our faith. Remember, tayo po mga born again, sola scriptura tayo. Hindi ba? Hindi tayo pwedeng magdagdag. Hindi tayo pwedeng magbawas. Okay? Enough na ang Biblia. 66 books. Enough. Enough na yon para sa pananampalataya natin. Okay? So, yung coming of the lawless one, ito po yung Antichrist. Alam niyo po ba, sa mga nagdaang siglo, sa sobrang sabik, yan pong problema. Yung mga naniniwala na mamimit nila yung Antikristo, yung may mga maling teorya o may mga ibang paraan sa eschatology, naniniwala silang mamimit nilang Antikristo, naniniwala silang mag-undergo tayo ng tribulation. Marami silang pinangalanan dati na Antikristo si ganito, si Hitler, si Napoleon. Pinangalanan nila yan as Antichrist. Maski yung Pope sa Rome, pinangalanan nilang Antichrist. No? Lahat naman po napatunayan, hindi po. Mali po lahat yung teorya nilang yon. Okay? Kaya we cannot point fingers. And we cannot go beyond what the Bible clearly teaches. Sa Bible nakalagay, ulit-ulitin ko, hanggang nandito yung restrainer, hindi po darating ang Antichrist. If you are a true believer of the Lord Jesus Christ, hindi mo na mamimit ang Antichrist. Kainit ng panahon, no? Hindi mo na mamimit ang Antikristo dahil dadagitin na tayo. Irarapture na po tayo. Yan po ang maliwanag diyan. Ako'y nagtataka bakit talagang, yung iba talagang gusto nilang mamit ang Antikristo si ganon, Antikristo sa ganyan. Ito, kai-elect lang pala ni nung bagong Pope Leo XIV. Nagpunta na pala ng Pilipinas yan dito sa Intramuros, no? Kaya pamilyar ang mukha niya, no? Okay. So, siya po ay pinanganak 1955 at present magse-70 years old na po. Medyo bata po siya na na-elect na Pope. So, sa mga younger generations ng Catholics yan, ang panalangin ko lang sa kanya sana siya ay magturo ng Biblia. Huwag siyang aalis sa Biblia. Pero parang mahirap mangyari yun kasi iba ang doktrina ng mga Catholics. O yan, balik tayo dyan. Yung Malaki prophecy, paano na raw? May nag-ano sa akin, may nagtanong, paano na yan? May bagong elected na Pope. Sabi ko, wait and see attitude tayo. Kasi tandaan nyo, yung Malaki prophecy, ito po ay prophecy tungkol po sa mga Catholic priests and popes, no? I mean, it's all about Catholic, it's a Catholic thing. Lahat ng mga prophecy niyan para sa Katoliko. Pero tayo kasi sa Biblia lang po tayo eh. At makinig pong mabuti, sa Biblia may maliwanag, nalilitaw na figure. Grabe po ito. At naniniwala ako biglaan siyang lalabas. O yan, gusto kong sabihin sa inyo. Biglaan siyang lalabas. Hindi siya yung hap-hap. Papakita muna yung mukha parang, gano'n. Tapos mamaya tatago, tapos labas uli. Hindi ganyan. Lalabas siya minsanan. Makinig pong mabuti. At merong nagpapakilala sa kanya. Ito po ay bulaang propeta. Ito yung false prophet. Alam nyo, nabasa ko po kanina. Si Pope Leo, siya na kaya ang bulaang prophet. Mga ganyan nga. Huwag tayo nagsasabi po ng ganon. Avoid saying those things. Kasi pag believer ka tapos hindi nangyari yun, nakakahiya. Kahiya-hiya ka. At aminin ko na. Marami nagsabi sa akin, kaya hindi ako nag-aaral ng eschatology. Ganyan ba naman ako? Kasi iba mali-mali. Sila mali-mali. Pero mag-ingat lang tayo ng pagsasalita. Pero mag-aral pa rin tayo, sabi ko. Aralin pa rin natin. Alam nyo, ito masaklap ito ha. Marami akong kilalang Kristiyano, matagal lang Kristiyano, hindi alam ang end times. Marunong sila dun sa mga Bible verses, ganito, ganyan. Pero hindi alam ang end times. Believe me, hindi alam ang eschatology. May nagtanong pa, yung Antikristo ba, lalabas pa ba yun? O ano nga?
Hindi niya alam. Maniwala kayo sa akin. Clueless. Nakakapantig ng tenga. Sabi ko, biniro ko pa, nauna pa sila naging Kristiyano sa akin. Sa amin. Hindi nila alam ang eschatology. Nothing at all. Because hindi sila nag-aaral. Mga Kristiyano, hello. Calling. Mag-aral po tayo ng librong ito. Hindi po siya mahirap unawain. Ito po ay kinasihan ng Diyos. This is Jesus. From Genesis to Revelation, this is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi po itong librong ito, yung nilalaman nito. And the Word was God. The same was in the beginning with God. And the Word became flesh and dwelt among us. This is Jesus. This whole thing is Jesus. Okay? This is history. Nandito ng history, gospels, and prophecy. Tapos sasabihin mo, hindi nag-aral ng prophecy. Ako yun na siya. Ang tagal ng mga mananampalataya. Hindi alam ang prophecy. Hindi nila inaaral. Pero active na active sa mga institutional churches sila. Pakanta-kanta pa. I'm so shocked. Pero hindi na ako magtataka eh. Kasi mga kasama ko sila dati, hindi sila nag-aaral ng prophecy. Hindi nila alam. Yung pa nag-share ako tungkol sa eschatology, parang ako lang ang excited. Wala silang excited. Hindi nila alam. Amen? Tandaan niyo, sabi ng Bible, my people will perish because of the lack of knowledge. Aral tayo. Diyos na nagsabi, my people will perish if you don't study the Bible, His Word. Wala kang ibang aaralin, kundi ito lang. Yung mga binabas nating mga Christian books, related sa Biblia yon. Pero wag natin kalilimutan, basahin natin ito. At ngayon, nata-download na po ito sa mga apps. Ano palusot mo? Kaya yung Antikristo, lalabas po siya, pag nadagit na ang mga Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano, maraming alam sa Bible. Ang mga born again, maraming alam sa Bible. At nadagit na tayo, pwede nang lumabas ang Antikristo. Sapagkat yung mga maiiwan dito, yung mga mangmang sa Biblia, mga walang alam sa Biblia, nagbabase ng kanilang hope sa kapwa-tao nila, nagbabase ng kanilang hope sa mga mabubuting gawa nila, nagbabase ng hope sa kanilang mga relihiyon. This word is Jesus. Binili ni Jesus na basahin natin. Paano tayo maligaw? Di ba? Nagbabasa ka ba? Kristiyano, hindi alam ang eschatology. Lalabas daw ba yung Antichrist? Ang init ng panahon, I was asked, lalabas na ba yung Antichrist? Seryoso ako. Seryoso ka? Hindi mo alam? Hindi daw masyadong binabasa ang Revelation dahil nakakalito. Look at that. Nagpantigan-tenga ako noon, parang hindi ako. Alam mo tawag ko sa kanya? Uncle. Ganun katanda na. Uncle, basahin po natin kasi. Pero alam ko naman darating ang Panginoon. Pero hindi niya alam yung sequence ng pagdating. Rapture ba o second coming? Second coming daw. Ang mali ng ibang Kristiyano, pinag-isa nila si second coming sa rapture. Hindi po magkasama yun. Magkaiba po yun Pag nag-aral ka ng librong ito, ng aklat na ito, hindi nagbabago to. Hindi ka malilito. Again, the Antichrist will not appear hanggang nandito pa tayo. Kaya hindi natin siya makikilala Di ba? We will never, ever able to meet Him. Hindi. Yung false prophet, ba't gusto mong kilalanin? Huwag mo nang kilalanin yun. I-rapture na tayo, idadagit na tayo Hindi ba? Kung idadagit ka na, ba't kailangan mo makilala yung mga false prophet, mga Antichrist? Ba't gusto mong sumama sa kanila sa Gehenna? Kung Kristiyano ka na, hindi ka na makakasama na sapagkat na-purchase tayo ng blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hello. God bless. Ay, ang init.